my bike is injured. So this is Octavia, my 2019 CF Moto 400 NK. This is also known as version 2. She's injured. Medyo bumibigay. May mga simptomas ng pagbigay ang steering head bearing. And I'm contemplating on paano ko ba siya aayusin. Option number 1, DIY. Option number 2, Motostrada sa Caloocan. Doon muna tayo sa option number 2. Now, option number 2, ang magagastos ko is kulang-kulang nasa 3,000 pesos. Parts and labor na yon, nagtanong na ako. Steering head bearing. Yun nga lang, I'm contemplating on DIY. Kasi this is gonna be my first time to fix a motorcycle. I mean, yung steering head bearing, of course. Yung mga normal na change oil, change coolant, yung mga normal na cleaning chain, adjusting chain, yung pagtanggal, pagbaklas ng gulong, that's normal. Kahit naman sino siguro dapat marunong yun. Pero yung steering head bearing, so that's a fairly intermediate job that requires special tools and a lot of time and of course a lot of knowledge. So gusto ko mag-DIY para matuto. So ang ginawa ko, nag-order ako ng mga tools na kinakailangan ko para magbaklas ng front end. Yung pantanggal ng axle, yung pantanggal ng pinch bolts. Yun lang naman yung critical eh. Kasi wala ako nung mahabang hex wrench. Tapos wala ako nung hex socket para dun sa front axle. So yun yung pinili ko. Yun nga lang, kulang pa din kasi kailangan ko pala ng front stand. Yung front stand, yun yung gagamitin para mahugot ko yung forks, kasi huhugutin natin yung steering head. Yun nga lang, na-realize ko kagabi, yung front stand, yung pin type na front stand na isinusuksok dun sa ilalim ng lower triple tree, eh hindi yun pwede dahil huhugutin ko yung triple tree. Eh doon nakakabit yung steering head eh, yung spindle ng steering head. So ibang klaseng stand ang kinakailangan ko. Ang kinakailangan kong stand ay yung may aangat ko yung unahan. At naghahanap ako kagabi, wala akong makitang ibang solusyon. Ang solusyon ng iba, yung sinabi sa akin is i-jack ko lang daw yung front, yung kung ano man yung pwede ko i-jack sa unahan. Sinubukan ko kahapon, ang mga jack points na pwede dito sa motor ko eh yung collector pipe, kasi yun yung matibay-tibay, kasi collector pipe dun din nakakabit yung inlet pipe ng exhaust. So matibay-tibay yung connection na yun. Nung ginak ko kahapon tong motor ko, ayaw umangat ng una, ang umaangat yung likod. Na-jack ko siya. So i-ginak ko na naka-paddock stand, ayaw umangat ng una, masyadong mabigat yung una. Yung bias pala ng weight nito is more nasa unahan kasi mabigat yung makina. Okay, so sabi ko i-jack ko siya ng hindi naka-paddock stand. So tinahawakan ko sa anak ko habang sinadya ko, mahirap, matutumba yung motor. Kinakailangan merong stabilizer sa likod, which is yung paddock stand niya. Ang problema sa paddock stand, ayaw umangat ng unahan, umaangat yung hulihan kasi yung bias nga ng weight nito sa unahan. Ngayon, kung gagamit ako kung ilalagay ko sa ibaba ko sa lupa tapos pahahawakan ko na sa mga anak ko, may tendency na umangat yung unahan. Yun nga lang, hindi siya stable. Kailangan may tagahawak ng motor all the time.
Which is, hindi naman pwede yun. So ang ginawa ko, binalik ko sa product stand, tapos dun ko ginajack sa headers. Ang problema, kinakabahan ako dun sa headers, baka bumigay yun. So sinubukan ko pa rin kahapon, at nung may narinig akong yung unang-unang lagitik na narinig ko, tinigilan ko na. Sabi ko, hindi ko pwedeng i-jack to na dun sa headers, kasi mas malayo yun kesa dun sa collector pipe eh. Ibig sabihin parang yung full chrome, i-advance ko pa una para pag inangat ko, aangat yung unahan. Okay. So sabi ko, hindi ko naman pwedeng i-jack dun sa radiator, di ba? Parang tanga naman yun. Ngayon, either kumuha ako ng jack na sobrang taas, sobrang haba, para dito ko i-jack sa may mismong steering head column, doon sa may mismong frame. Nga lang, mahirap siyang tirahin ng ganun, kasi ang kailangan kong gawin para maisaksak ko yung jack dun sa dito sa frame, kinakailangan ko muna siyang i-front stand gamit yung pin type. Puhugutin ko yung gulong, tapos puhugutin ko yung forks, and then by that time, saka ko palang pwedeng i-jack itong unahan dun sa frame. Tatanggalin ko na yung pin type front stand, saka ko ngayon babaklasin yung steering head assembly. Ay Diyos ko po. Anong pahirap ang mangyayari. Eh nasa garahe lang ako, tapos sabi ko, mukhang mahirap i-DIY itong steering head bearing kung wala talagang tools at walang kumpletong gamit. Yung oras, wala akong problema dun eh, marami kong oras. Yung lugar, okay naman yung lugar ko, may space ako sa garahe. Gusto ko talaga siyang i-DIY para matutunan ko. Ang naisip ko, pupunta ako sa isang shop at sasabihin ko sa shop, babayad ako kung magkano yung service nila, yung magkano yung singil nila sa pag-repair ng steering head assembly. Babayaran ko yun, dadagdagan ko pa, pero ako yung gagawa. Basta hihiram lang ako ng gamit nila. Off-roading, hihiram lang ako ng gamit nila, gagamitin ko yung espasyo nila, gagamitin ko yung mga gamit nila, at syempre hihingi na rin ako ng mga advice sa kanila, pero ako yung titira. So pinapalang ko ang mukha ko, may kinontak akong shop na ganon. Well, tinawanan ako ng shop owner. Sabi niya, okay, no offense hindi kita tinatawanan, pero sabi niya sa akin, walang shop na papayag sa gusto mo, kasi liable sila pag may nangyari sa'yo. Which is tama nga naman. Okay, hindi ko naisip yun Sabi niya, pag may nangyari sa'yo, yung sa pinagagagawa mo, liable yung shop. So tinanong niya ako, sabi niya, bakit ba ayaw mong ipagawa sa shop? Sabi ko, dalawang bagay yan. Una, gusto kong matuto. So gusto ko ako yung gagawa, kasi natututo ako pag ako yung gumagawa. And number 2, meron akong trust issue sa mga shop. So sabi niya sa akin, bakit meron kang trust issues sa mga shop? So ikwento ko sa kanya yung mga naging problema ko doon sa race car ko, doon sa mga shops na napuntahan ko. At nakisimpatya naman siya sa akin. May mga ganong shops daw talaga. At sabi niya, mas maganda nga rin daw yung gusto ko na matuto ng on my own, yung DIY nga. Kasi siya daw, yung may-ari ng shop na nakausap ko, siya rin, nagsimula rin siya sa DIY. Yun nga lang, mas marami siyang pera sa akin, kaya nagkaroon siya ng kapital para magtayo ng shop. Tapos ngayon, nung may shop na siya, nakapag-aral na siya, nag-training siya, nag-certification siya. So, good job for him. So, malamang mauwi ka sa motostrada. Ang sasabihin ko na lang sa motostrada, kung pwede, wag na lang sanang baklasin tong mga controls. Kasi hirap na hirap akong mag-adjust nito para sa preference ko eh. Yung alignment nito, may silbi lahat sa akin yan. So, kaya talagang ayaw kong ipagalaw ang mga gamit ko. Ayaw kong ipagalaw sa kahit sino yung mga gitara ko. Kasi may tono yon na specific na ako lang yung may gusto. May setup yon na ako lang yung may gusto. Para sa akin lang. Lahat ng gamit ko naka-customize yun to my preference. Lahat ng gamit ko.
pati phones ko, lahat ng gamit ko naka-customize para sa kung ano yung gusto ko, yung specific, at nagkataon na yung mga gusto ko ayaw ng karamihan. Kaya hindi ko talaga pinapagalaw ang mga gamit ko kahit kanino. Yung race car ko, yung Vios, my guitars, my guns, no, ako lahat yun. Alangan yung dilaw, pero hindi naman tayo nagbiting red light, dilaw pa naman, nag-cross tayo. But sometimes wala akong choice. Katulad halimbawa nung sa race car ko, nung naluto yung clutch. Kaya ko mag-back, ano ba, green na ba? Hindi ko pala, ano ba, red pa? Kaya kong maggawa ng clutch, kaya kong magbaklas ng clutch, kaya kong gawa ng clutch. Yun nga lang, hindi ko kayang mag-angat nung kotse. Wala akong lifter sa garahe. Wala rin akong engine lift para mabuklat ko yung transmission. So dinala ko kay doon sa trusted kong mekaniko sa Batangas, yun, dati yun, yung sabi ko kay Rex, hindi ko magawa sa bahay eh. Kaya sa'yo ko patitira. Sabi niya, hindi mo talaga magagawa sa bahay yan eh. Magbubuklat tayo ng transmission. Sabi ko, kaya ko magbuklat ng transmission, Rex, hindi ko lang maiaangat yung kotse. Hindi naman kaya ng simpleng jack lang yan. Tawan-tawa siya sa akin eh. Ayun, tapos sabi niya sa akin, magtayo ka kasi ng sarili mong shop para may gamit ka, tapos pwede mo nang gawin kahit ano sa mga sasakyan mo. Siguro yun nga ang pwede kong gawin, ano, magtayo ng sarili kong shop pero ako lang yung gagamit. Anyway, so my bike is injured and ipapakonfine natin siya sa Motostrada. Naghahanap pa lang ako ng pera.